Isang maganda at mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth. At sa lahat ng mga sumusubaybay sa channel na ito. Tawagin niyo na lamang po akong Helen. Tunay kong pangalan. Meron na po akong edad ngayon. Kasalukuyan ay naninirahan ako dito sa lugar ng North Caloocan. Pero ang ibabahagi kong kwento sa inyo, hindi dito nangyari. Pero nangyari sa lugar na kinalakihan ko. Gagamitin ko na lamang ang aking tunay na pangalan ngayon dahil matagal na panahon nang nakalipas nang nangyari ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. At siguro ay limot na rin ito ng mga taong napagkwentuhan ko. Panganay ako sa aming 5 magkakapatid. Lahat kami babae. Hindi kasi mabigyan-bigyan ng lalaking anak yung mga magulang namin. Kahit na makailang beses na nilang sinubukan. Kung kaya't umabot na lamang kami ng 5 na puro babae noon. Nangyari ang kaganapang ito noong ako ay nagdadalaga pa lamang sa probinsya ng aking inang si Malu, sa lugar ng Burawin, Leyte. Nang mga panahong ito ay sa Leyte pa kami naninirahan ng aking mga magulang at kapatid. Nasa bandang dulo na ng baryo namin nakatirik ang bahay na kinatitirhan namin noon. Kung susumahin ko, nasa mahigit 15 minutos ang aming kailangang lakarin para makarating sa mataong parte ng aming lugar. Ang bahay namin ay gawa pa lamang din sa kahoy at kawayan. Gawa naman sa pawid ang aming bubong. Pangkaraniwang bahay lamang ng mga taong nakatira sa probinsya. Tahimik, payapa. Ang mas sigit na nagustuhan ko pa sa kinatitiran namin yon ay nasa likuran ng aming bahay, ang isang maliit na sapa kung saan napakalinis at napakalinaw ng tubig. Sa tawid ng sapang ito, makikita mong isang malaking puno ng balete na nagbibigay ng lilim. Sa sapa, tuwing sasapit ang katirikan ng araw, doon kami naglalabat na liligo. Pero sa kabila ng kagandahan ng sapang ito, mahigpit kaming pinagbabawalan ng mga magulang namin na maligo tuwing sasapit ang katanghalian. Tuwing umaga lamang kaming pinapayagan ng aming ama at ina na magtampisaw doon sa kadahilan ng naniniwala ang mga ito sa kasabihang tuwing sasapit ang tanghaling tapat ay magsisilabasan ng mga tinatawag nilang lamang lupa, engkanto at iba pang hindi natin nakikitang mga nilalang. Ang mga ito naman ang maliligo at tatambay sa sapa hanggang sa sumapit ang 3:00 ng hapon. Yun naman ang marahil ang dahilan kung bakit nananatiling malinis ang tubig sa aming lugar. Sila yung mga tagabantay at tagapangalaga ng kapaligiran. Kaya't kinakailangan naming silang igalang at iwasan dahil hindi namin sila nakikita. Dahil sa bata pa lamang ako at nasa edad 16 anyos pa lang, ganun na lamang ang takot ko sa mga ganong nilalang. Kung kaya't maging sa mga nakababata kong kapatid, ay mahigpit ko silang pinagbabawalan na huwag magtutungo ng sapa tuwing sasapit ang oras ng katanghalian. Parati kasi wala sa aming bahay mga magulang namin. Nagtatrabaho ang mga ito bilang tagabantay ng saka ng aming abuela na nasa karatig baryo at malayo-layo yun kung kaya gabi o hapon na nakakauwi ang mga ito. Bilang nakakatanda sa aming 5 na magkakapatid ay ako na ang nagiging taga-alaga at isikasa sa mga kapatid ko. Maging sa bunso naming nasa 3 taong gulang pa lamang noon. Isang araw, gaya ng nakagawian ay maagang umalis sa mga magulang namin para magtrabaho. Kung kaya't naiwan na naman kaming magkakapatid. Binilinan pa ako ng aking inang bantayang maigi yung mga kapatid ko at huwag hahayaang maligo sa sapa kapag tanghali na. Patulugin ko din ang mga ito sa tanghali nang sa ganon. Magsitangkaran daw. Dahil sa dami ng ginagawa ko ay hindi ko na malayang naglalaro na pala sa labas ng bahay namin ng 2 kong kapatid na si Amy at Lita. Mula sa bakuran ay rinig na rinig ko hanggang kusina ang tawanan ng mga ito. At sa palagay ko ay naghahabulan pang 2. Abing, hawakan mo nga muna itong si Mikay. Sasawain ko lang yung 2 sa labas. Katanghali ang tapat ay naghihiyawan. Buntong hininga akong sambit saka ibinigay sa kapatid kong si Abing, ang bunso naming kapatid doon.
Hindi pa man nakakasagot ang kapatid ko ay inilapag ko na sa tapat ni Mikay at inihinto ang ginagawa kong paghalo sa niluluto kong gulay para sa tanghalian namin. Papalabas pa lamang ako ng bahay ay tinatawag ko ng dalawa. Pero tila ba hindi nila ako naririnig at mas lalo pang nagtawanan ng mga ito. Pumasok nga kayong dalawa dito. Anong oras na? Baka mabati kayo dyan. Nagtatanghaling tapat na. Tawag ko sa dalawa. Hindi naman nakikinig ang mga ito sa akin at tinakbuhan pa ako. Sa inis ko, hinabol ko ang dalawa at nagpaikot-ikot ang mga ito sa labas ng bahay. Hindi ako nakikipagbiruan sa inyong dalawa ha. Isusumbong ko talaga kayo kila mama para mapalo kayong dalawa. Inis na bulyaw ko. Nagtatawanan pa ang mga itong nagpapaunahang makapasok sa loob ng bahay. Habang papasok ang dalawa ay naiwan ako sa labas na hinihingal nun. Nang biglang may kumalabit sa balikat ko na bahagya ko namang ikinagulat. Napaatras pa ako dahil sa hindi ko inaasahan. Nang lingunin ko ito ay nakita ko ang isang matandang lalaki. Nakasuot ito ng puti pero napakaduming damit. At may dalang supot na hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Pasensya ka na iha, nagulat ba kita? Paghingi ng paumanin niya sa malambing nitong tinig. Ayos lang po. Ano ho ba yung kailangan niya at naparito kayo? Tanong ko na pilit pa rin minumukhaan ng matandang nasa harapan ko. Wala namang naliligaw na matanda sa parting yun ng lugar namin eh. Sa kadahilanang nasa liblib at dulo na nga kami. Isa pa'y sadyain talaga ang daan patungo sa bahay namin. Iilan lamang din ang napapadpad sa amin at kilala ko ang halos lahat ng mga taong nakatira malapit sa bahay. Hindi naman sumagot ang matandang lalaki at ngumiti lamang bilang tugon. Pagkatapos ay bigla akong nakaamoy ng mabangong halimuyak na mga bulaklak na hindi ko mawari kung anong klase ng bulaklak yon. Basta mabango. At yun ang unang beses na nakaamoy ako ng ganon. Magsasalita pa sana ako nang matigilan ako dahil sa kakaibang ngiting sumilaw sa labi ng matanda. Dahil sa ngiti ng ito, nakaramdam ako ng kaba at takot. Akmang maglalakad na sana pabalik sa aming bahay ako nang bigla kong tapikin ng matandang lalaki sa balikat na ikinaparalisa ko at ikinahina ng katawan ko. Pagkatapos nun, hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari. Nagising na lamang ako na nasa aming hinihiga na at may bimpong nakapatong sa noo ko. Nasa tabi ko na rin ang aking ina nakita sa mukha ang pag-aalala. Tinanong ko ito kung bakit at ano ang nangyari. Sa huling pagkakaalala ko kasi ay kausap ko yung matandang lalaki na kumalabit sa akin. Kahit na anong pilit kong alalahanin kung ano ang itsura ng matandang lalaking yon, ay hindi mabuo-buo sa isipan ko ang imahe niya. Basta ang alam ko lang, matanda ito. Maging ang suot niya ay hindi ko din lubusang maalala. Nang tanungin ko ang aking ina ay hindi ito sumagot. Pinagalitan ako. Bakit ko mano iniwan yung mga kapatid ko at naligo ako sa dulo ng sapa na mag-isa? Sino umano ang kasama ko at napadpad ako doon? Kung wala pa umanong kabaryo namin na nakakita sa akin noon, ay hindi na nila alam kung saan ako hahagilapin. Inabot na daw ako ng gabi sa labas at nag-iiyakan na yung mga kapatid ko. Nang maabutan nila ako sa sapa ay tila ba wala ako sa sarili at hindi man lang sila pinansin ng pauin nila ako at bigla na lang nawalan ng malay ng makarating na sa bahay. Gulong-gulo ako ng mga sandaling yon. Hindi ko maintindihan kung totoo ba yung mga sinasabi nila sa akin. Dahil sa pagkakaalala ko ay nawalan ako ng malay matapos akong tapikin ng matanda. Nang ilibot ko nga ang paningin ko ay napatingin ako sa labas ng bahay. Madilim na. Tanda na totoong gabi na. Samantalang tanghali ng sawayin ko yung mga kapatid ko at wala akong maalalang nagtungo ako sa may sapa. Hindi na ako nagtangkapang makipagtalo sa aking ina dahil sa wala talaga akong maalala kahit isang patungkol sa mga sinasabi niya noon. Kaya naman tinanggap ko na lamang ang galit at mga masasakit na sinabi nito sa akin. Kinabukasan, tinanong ko yung mga kapatid ko kung totoo ba yung mga sinabi ng aming ina ng magdaang gabi. Tanging pagtangulang naman ang nakuha kong sagot sa kanila at pagsang-ayon sa sinabi ng aming ina sa akin. Hindi nila pinapaliwanag kung ano ba talaga yung mga nangyari.
Makalipas ang ilang araw, matapos ang pangyayaring yun ay hindi talaga ako matahimik. Hanggang sa kinausap na ako ng kapatid kong si Abing, ang sumunod sa akin. Doon ko napag-alamang pagkapasok ng dalawa naming kapatid ay ang siyang pagtanaw naman niya sa akin mula sa bintana ng bahay habang karga ang bunso namin noon. Nakita niya umano akong pabalik na ng bahay nang biglang may dumating na matandang lalaki at saglit ako nitong kinausap. Makalipas ang ilang sandali ay may naamoy umano siyang napakabahong amoy na parabang may patay na daga sa paligid ng bahay. Saglit pa itong luminga-linga sa paligid dahil pakiwari niya ay nasa tabi niya lang ang naaamoy niya noon. Nang muli niya akong balingan ng tingin ay tinapik na ako ng matandang lalaki sa balikat. Kasunod doon ay ang pagsunod ko sa matandang lalaki at naglakad na papalayo ng bahay. Tinangka niya pa umano akong tawagin pero mabilis ang paglalakad namin ng matanda na parabang nagmamadali. Inakala niya namang kakilala ko ang matanda kung kaya hinayaan niya na lamang ako at ang mga kapatid na lang namin ang pinagtuunan niya ng pansin dahil nag-aaya ng kumain ng mga ito. Siya na ngang naghahain na makakain sa pagkainan at pinauna ng tatlo naming kapatid noon. Hinintay niya pa umano ang pagbabalik ko pero umabot na lamang ng ilang oras ay wala pa rin ako noon. Hanggang sa nagtakip silim na nakauwi na lamang yung mga magulang namin ay hindi pa rin ako nakabalik. Doon na nga nila ako hinanap kung saan ako napadpad. Alalang-alala na sila dahil hindi ko naman ugaling umalis ng bahay ng ganun katagal. Hindi ko lubos mapaniwalaan ang iminungkahing yun ni Abing. Pero bakas sa mukha nitong seryoso siya sa mga sinasabi niya, kaya naman mas lalo akong naguluhan. Ipinagsawalang bahala ko na lamang ang lahat ng ito at ng aking mga magulang sa kadahilan ng wala namang nangyaring masama sa akin. Bukod sa nilagnat ako at inakala naming simpleng lagnat lang ang nangyari sa akin noon. Pero magmula nang mangyari sa akin ito, ay doon din nagsimula ang mga kakatuwang nangyari. Tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi ay nakakaamoy na ako ng mababangong amoy na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Mga amoy na humahalina sa akin at nagpapakulo sa sikmura ko. Hindi ko lubos maipaliwanag kung amoy ba ng pagkain ang nalalanghap ko o amoy ng bulaklak o ng sariwang dugo ng tao at hayop. Tuwing sasapit din ng umaga ay parati na lamang sumasakit ang ulo ko at parabang silaw na silaw ang mga mata ko sa liwanag ng araw. Dahil hindi uso sa aming pamilya ang dumaing kapag may sakit ay ininda ko na lamang ang mga kakaibang nararamdaman ko sa katawan. Sa tuwing dumadaing kasi kami ng mga kapatid ko sa aming ina na may sakit sa amin o di kaya hindi magandang pakiramdam namin, kinakagalitan lamang kami nito at sinasabihang ikakamatay namin ang sakit na nararamdaman namin kapag hindi kami kumilos at hayaan lang ang sakit na yon. Kaya nakasanayan ko ng kahit masakit ang ulo ko ay kumikilos pa rin ako at nag-aalaga ng mga kapatid ko at gumagawa ng mga gawaing bahay. Kahit nga may lagnat ay pinipilit ako nitong kumilos ng sa ganun. Pagpawisan ako at lumabas sa masasamang espiritu ng sakit sa katawan ko. Pero syempre, pagdating lang yun sa amin ng kapatid kong si Abing. Sa tatlo naming nakababatang kapatid ay inaalagaan pa rin ni Inay ang mga ito at hindi hinahayaang kumilos kapag may sakit nun. Dala ng bata pang ang tatlo naming kapatid. Ayos ka lang ba ate? Minsang tanong ni Abing habang nasa bintana ako at nakatanaw sa mga alaga naming manok sa bakuran. Sabi ko oo at nginitian siya. Napapansin kong kakaibang kinikilos mo ng mga nagdaang araw. May nararamdaman ka ba? Nag-aalalang tanong nito at umupo sa tabi ko. Wala, ano ka ba? Si Mikay nasan? Pag-iiba ko ng usapan. Sinabi nitong kakatulog lamang nito. Napagod kakalaro kaya pinatulog niya muna. Napatango na lamang ako bilang tugon at muling binalingan ng tingin ng mga alaga namin sa bakuran. Sinabi nito na magsabi lang daw ako kung may bumabagabag sa akin noon. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya ang totoo kong nararamdaman ng mga oras na ito. May kung ano kasi sa loob-loob ko na gustong-gustong tumikim ng dugo. Mapadugo man ng tao o hayop.
Pero nilalabanan ko yun dahil sino ba naman ang matinong tao ang iinom ng dugo ng hayop, di ba? Isa pa, baka akalain nilang nababaliw na ako dahil sa mga kakaibang tumatakbo sa isipan ko. Naramdaman kong hinawakan ni Abing yung mga kamay ko. Nang tingnan ko siya ay nakita kong nakatanaw na rin ito sa labas ng bintana. Tinanong ko siya kung ayos lamang ba siya. Hindi naman ito sumagot at nakatingin pa rin sa labas nun. Muli ko siyang sinita dahil para bang ang lalim na ng iniisip niya. Naalala ko yung matanda na sinamahan mo, ate. Pilit ko lang iniisip kung saan o kung sino ang matandang yon. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin. Sa kabilang baryo parang nakita ko na siya doon dati, ate. Sa palagay ko siya yung bantog na aswang doon. Tugon niya at muling tumingin sa akin. Pero di bali, hayaan mo na baka nagkamali lang ako. Ang mahalaga ligtas kang nakauwi dito, ate. Biglang ngiti nitong sambit at hinawakan pa ng mahigpit ang kamay ko bago tumayot nagtungo na sa silid namin. Nakaramdam naman ako ng kawirduhan dahil sa ikinilos niyang yon. Lalo na yung mga binitiwan na tong kataga at ang paghawak sa kamay ko. Sa totoo lang ay hindi ganong klaseng tao ang kapatid ko. Mula pagkabata ay ayaw na ayaw nitong nilalambing siya at hinahawakan ng matagal. Kahit na magkasunod lang kami ay hindi kami ganun kalapit sa isa't isa dahil magkaiba kami ng pag-uugali. Siya kasi yung tipo ng tao na tahimik lang at tila ba may sariling mundo. Nakikisalamuha naman ito sa amin pero bibihira lang at kapag trip niya lang. Habang ako naman, parati kong nilalambing yung mga kapatid ko at gustong gusto ko yung niyayakap at kinukulit na mga ito. Nang araw na yun ay maagang umuwi yung mga magulang ko dahil pinapapunta kaming magkakapatid ng abuela namin. May handaan umanong magaganap sa bahay nila. Kaarawan ng isa naming tiyuhin na doon pa rin naninirahan. Bilisan niyo yung magbihis para makaalis na tayo, ha? At nang makarating agad tayo doon. Tutulungan pa natin sila magluto ng mga handat. May mga bisitang tiyo ninyo. Wika ng aming ina habang inaayusan ng mga kapatid ko. Sinabi ko kay mama kung pwede ba akong sumama. Abay, sino yung magtitingin sa mga kapatid mo kung hindi ka sasama, Aber? Bilisan mo at huwag nang maraming reklamo pa. Wala na nga akong nagawa pa kundi sundin ang nais nito at nag-ayos na ako ng sarili ko. Nagsuot na lamang ako ng mahabang damit at sombrero dahil nasisilaw talaga ako sa liwanag ng paligid. Habang naglalakad kami ay para bang napakaingay ng paligid sa pandinig ko. Sumasakit yung tenga ko dahil sa mga kaluskusan at bulungang nauulinagan ko noon. Kahit na ang daang tinatahak namin ay wala namang katao-tao dahil hindi pa kami nakakaabot sa mga kabayan. Pero noong makarating na kami sa mataong parte, ay bigla namang pagkawala ng mga ingay na naririnig ko noon. Nang makarating na kami sa Karatig Baryo kung saan nakatirang abuela namin, bigla na lang nag-iba ang pakiramdam ko. Nanlamig ang buong katawan ko na para bang basang-basa ko noon. Tuyot na tuyot din ang lalamunan ko't uhaw na uhaw ako. Kaya naman nang malapit na kami sa bahay ng lola, tumakbo na ako patungo doon. Pero bago pa man ako nakapasok sa loob ng bakuran nila, sa hindi sinasadya ay may nasagi akong lalaking halos kaidaran ko lang din. Dali-dali akong humingi ng tawad sa kanya at hindi na siya pinagtuunan pa ng pansin. Pagkapasok ko ng bahay ay nagmano lang ako sa lola ko at mabilis na tumakbo patungong kusina para kumuha ng maiinom. Pero kahit anong inom ng tubig ang gawin ko at nakakailang baso na ako ay nanunuyot pa rin ang lalamunan ko noon. Maiibsa naman yun ng tubig pero panandalian lang at talagang may hinahanap akong maiinom na hindi ko lubos mawari kung ano. Gaya ng sinabi ng aking ina ay tumulong nga kami sa pagluluto at pag-asikasa ng mga handa sa karawan ng tiwin ko. Habang tumutulong ako sa paghihiwa ng mga pangrikado sa lulutuin, ay panay ang pasimpleng pag-inom ko ng tubig gawa ng uhaw na uhaw ako noon. Pagsapit ng hapon ay nagsipagtatingan ng mga muisita ng tiwin ko. Kaya naman nasa isang sulok ng bakuran lang kami ng kapatid ko at hindi na nakikigulos sa kanila. Malawak kasi ang bakuran ng bahay ng lola namin ng mga panahong ito.
dahil may kaya ang mga ito sa buhay. Habang abala ang mga tao sa paligid at ang mga kapatid ko, ay muli ko na namang naramdaman ng matinding uhaw sa lalamunan. Pakiramdam ko ay tuyong-tuyo na talagang bibig ko at bumibigat na rin ang paghinga ko noon. Nang tingnan ko ang mga kapatid ko ay masaya ang mga ito sa ginagawa nila. Kaya naman saglit akong umiskapo para magtungo sa kusina at kumuha ng mainom. Dahil marami na mga bisitang tao ng tiwin ko at nagiinuman ang iba sa mga ito, ay pinili ko na lamang na dumaan sa likod ng bahay kung saan may pinto din doon patungo sa kusina. Kahit medyo madilim na ang paligid ay sinuot ko ang daan sa gilid ng bahay nila Lola para makarating sa likurang bahagi. Nakakaya kasi kung makikipagsiksikan pa ako ng mga panahong ito. At baka pagalitan pa ako ng nanay ko kapag nakita niyang napapadaan-daan ako doon. Nang makarating ako sa likod ng bahay at natanaw ko ng pinto papasok ng kusina, hindi sinasadyang natabig ng paa ko ang isang timbang nakatakip sa gilid. Natanggal ang takip noon at gumulong sa lapag. Doon ay sumilay sa akin ang dugo ng baboy na kinatay nila para sa handaan. Nang mapagtanto kong tama ang nakita ko, ay tila ba nagkaroon ng sariling buhay ang mga kamay ko noon. Dagli-dagli akong sumalok doon sa kamabilis na ininom. Nang lumatay ang dugo sa kalamnan ko, naramdaman ko ang pagkasabik at kaginhawaan na hindi mabigay ng simpleng tubig lang. Wala sa sariling paulit-ulit akong sumalok doon para inumin. Sa bawat paglago ko, ramdam na ramdam ko ang kakaibang sarap na nanonood sa kaloob-looban ko noon. Nabalik lang ako sa ulirat nang makarinig ako ng mga tinig na nag-uusap at sa palagay ko ay papalapit ito sa kinaroroonan ko. Na makita ko yung mga kamay ko na puno ng dugo at nagkalat na rin sa damit ko. Nataranta ako at naghanap ng mapagtataguan. Hindi magkanda abot-abot na kaba at takot ang nararamdaman ko. Halos manginig na ang katawan ko at mangyak-ngyak na ako noon. Sa hindi ko malamang dahilan ay tila ba bigla na lang ding luminaw ang paningin ko sa dilim. Nakita ko yung dalawang lalaking pumwesto sa may puno at umihi. Agarin kong nasapo ang bibig ko dahil sa takot na baka makita nila ako at mahuli. Ilang sandali pa, bumalik na rin naman ang mga ito sa loob ng bahay. Hindi na nga ako nagdalawang isip pa at kumaripas na ako ng takbo pasuot sa kakahuyang nasa likuran ng bahay nila Lola. Nagsusuot ako sa kagubatan para walang taong makakita sa akin noon. Gulong-gulo at takot na takot ako ng mga sandaling ito. Gustong-gusto ko nang makauwi sa bahay namin. Para bang may sariling buhay yung mga paa ko at hindi ko makontrol ang bilis ng pagkilos nito. Halos magkanda dapa-dapa na ako at masubsob. Kahit na hindi ko alam ang daang tinatahak ko, ay laking pagtataka ko ng paglabas ko ng kakahuyan ay nakarating na ako sa sapang nasa likuran ng bahay namin. Doon lang din ako nahimasmasan at nakaramdam ng pagod. Mabilis kong nilinis ang sarili ko sa sapa. Paulit-ulit kong kinukuskus ang bakas ng dugo sa katawan ko at damit na suot. Hindi ko lubos maipaliwanag kung bakit sa dilim ng gabi ay kitang-kita ko ang bakas ng mga dugo sa damit ko. Sa inis at gigil ko ay halos mapunit ko na yung suot kong damit matanggal lamang ang bakas nun. Nang masigurado kong malinis na ako, pumasok na ako sa loob ng bahay namin kahit na nakakandado pa ito. Umakyat ako sa bubungan at doon ako dumaan. Iawang kasi doon na kasyang tao kapag pumasok. Pagkarating ko sa higaan namin ng mga kapatid ko ay bagsak agad ang katawan ko. Nagising na lamang ako nang marinig ko ang boses ng mga magulang at kapatid ko noon. Nakauwi na ang mga ito. Nang tingnan ko naman ang orasan naming nasa dingding ay nakita kong mag-aalas 12 ng gabi. Nang makita ko ng aking ina ay hindi nito napigilang pingutin ako. Sunod-sunod na sermon din ang inabot ko sa kanya. Laking abala ko daw sa kanila dahil hinanap na naman nila ako at bakit ako umuwi ng walang paalam. Napakapasaway ko talaga umano at matigas ang ulo. Tanging pag-iyak na lamang at paghingi ng tawad ang nagawa ko.
Hindi ko kasi kayang sabihin sa kanila ang totoong dahilan kung bakit ko yung ginawa. Napalo ako ni nanay. Lumatay sa mga binti kong bakas ng sinturon. Tahimik kong ininda at hindi na ako sumagot pa. Sa bahay kasi namin ay sa oras na sumagot ka, mas malalagot ka. Ni magdahilan ay hindi ko na nagawa pa. Mas lalo pa akong nanlumo dahil hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Wala akong ibang mapagsabihan dahil panganay ako. Ako dapat ang maging sandalan ng mga kapatid ko noon. Na mga sumunod na araw ay muli ko na namang naramdaman ang pagkauhaw. Pero sa pagkakataong ito ay may kasama na itong gutom. Gutom na para bang sariling bituka ko na yung kinakain ng tiyan ko. Pakiramdam ko ay nagsisiksikan ng mga bituka ko. Pero nang sandaling yon, ay pinilit ko talagang pigilan ng sarili ko sa kadahilan ng alam ko na kung ano ang mapapaibsan sa gutom na nararamdaman ko. Ayoko namang aminin sa sarili ko pero alam na alam kong sariwang laman at dugo ang gusto ko nun eh. Sa kabila ng gutom at pagkauhaw na nararamdaman ko ay pinipilit ko itong punan ng normal na pagkain ng tao. Pero sa tuwing ginagawa ko ito ay isinusuka ko lang ito ng palihim. Tila ba hindi na kayang tanggapin ng tiyan ko ang mga normal na pagkain ng tao noon. Ate, pumapayat ka na. Ang laki na ng binagsak ng katawan mo. Sambit ng kapatid ko habang sinusuklayan ko ang buhok ng bunso namin. Tinanong niya ako kung ayos lamang ba ako. Umuo lang ako noon. Sinabihan niya ako na magpahinga ako. Na siya na daw ang bahala muna. Sasagot sana ako nang biglang sumingit ang aming ina. Yan yung napapala mo sa kaartihan mo. E paano hindi ko makain ng maayos na natutunang maging mapili sa pagkain? Akala siguro anak ng mayaman. Manaman, sambit ni Abing. Sinabihan ko si Abing na hayaan na lamang si Mama. Hinawakan ko yung kamay ng kapatid ko. Kahit na nanghihina ng katawan ko ay pinipilit ko pa rin kumilos sa loob ng bahay noon. Inaalalayan naman ako ng kapatid ko pagdating sa mga nakakabata naming kapatid.